O gusto ko lang kunin ang pulso ng bayan. O gusto ko lang pong malaman ang pulso ng bayan dito po sa napakagandang tanong na nag-circulate sa social media. Ayan. Gusto kong malaman sa inyo kung pabor ba kayo dito at kung bakit. Ayan. Gusto kong malaman mga bossing kung kayo po ba ay pabor dito sa umuikot-ikot na katanungang ito. Gusto kong makuha ang inyong opinion. Whether kayo po ba ay goods dito or hindi. Ayan. Pakilagay ang inyong mga sagot at bakit. Ayan. Yes, pabor. Ilagay nyo po dyan. Yes. Pag 1, yes. Pag 2, hindi. Sige, ilagay nyo yes. Pabor po ako. Ilagay nyo now na. Bibilangin natin kung ilang botong makukuha natin. Oh, yes na yes. Pabor na pabor. Ilagay nyo dyan. At kung bakit, ha? Ilagay nyo na din sana. Mas maganda kung bakit para mapag-usapan natin. At kung meron kayong katanungan, pwede ko pong sagutin. Naku po, ayan na. Umuulan na ng yes. Naku po, eto na. Oo, again ha, si Pastor Apollo Kibuloy po ay wala pong cellphone ha. Doon po sa kanyang selda, wala po siyang cellphone. Nagsusulatan lang yung mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya at limitado lang po yung mga tao na pwedeng magpunta po doon ha. So don't think na napapanood niya ito, pero sana makuha ko yung inyong sagot para naman, di ba, malay mo oh, ano ba ngayon, 7 pa lang, Lunes, o malay mo naman may 2 araw pa. Ako po, ayan na yes para malakas at may kakampi ang sambayanan. Napakaganda naman. Lagay nyo kung bakit para basahin ko. Para marinig ng kinauukulan. Yes, pabor pa para malinis ang Senado at magkaroon ng takot ang mga senador. Yan. Ilagay nyo, sabi ni Filomena. Yes, para sa tunay na pagbabago. Yes, Pastor, pabor na pabor ako kay Pastor, sabi ni Joel. Joel, ilagay mo kung bakit. Para mas maganda, mas convincing. Para alam ninyo kung bakit, alam natin pare-parehas kung we are on the same page. Or we are in the same page, di ba? O ano to, hoping na magawa niya ang nagawa niya sa KOJC Kingdom, and we need to kick out all the bad spirit that been in the Senate for decades. Ay, galing ni Marjorie Maniago. Sabi ni Irish Angel, ay, anghel na anghel to. Siyempre, pag anghel, mabait yan. Nakakatulong kasi si Pastor sa mga tao, yan. Pabor, sabi ni Katkat Kishi. Pabor na pabor kasi matalino at may puso si Pastor para sa mga kababayan natin. Yan. Yes na yes. Babasahin ko lang yung merong reason bakit yes ha. Ayan, pwede pang humabol. Grabe naman. Ayan, yes na yes, kailangan ng tulad ni Pastor. O yan. Sabi nito, yes, maganda ang leadership ni Pastor and mag-manage. Okay, sabi naman ni Edith, zero corruption. Yun yung importante. Sabi ni Chori, yes, para sa ikakaayos ng bansa. Sabi naman ni FC MM Lavarias, ayaw kong maging senador siya, gusto ko maging pangulo siya ng Pilipinas. Grabe naman. Senador muna. Yes, sana para una tawagin si Virus anong klaseng may utak. Naku po. Para tumino ang mga nasa gobyerno, sabi ni Lodi Santos. Yes, para magkaharap sila ni Ontiveros. Sabi ko yan kay Doc Badoy. Sabi ko, Doc, dapat senador na lang para masabunutan mo. Sabi naman ni Adventure 1, para makabawi man lang sa mga naku, mali yan. Adventure 1 time. Mali po yung inyong
Well, opinion mo yan, pero para sa akin mali yan, ha? Kasi dapat hindi ka umupo para maghiganti. Unang-una sa lahat, wala yan sa puso ng mga taga-KOJC. Wala yan sa puso ni Pastor ang paghihiganti. Bagamat alam ko naman na may pinaguhugutan tayo pare-pareho. At the back of our minds, gusto natin makaganti, pero hindi, mas gusto natin, mas importante na ubusin yung iyong panahon, yung 6 na taon ng panunungkulan mo para gumawa ng mabuti, hindi ng higante. Yes, para may evangelist na senator. Daming demonyo kasi doon. Oy, putragis. May evangelist naman na senador sino ba yon? Si Villanueva. Pero wala din naman. Oh yes, ubusin ng mga NPA. Naku, maganda yan. Yes, para kung nagawa niya sa KOGC, magawa niya sa buong Pilipinas. Maganda yan. Oh. Yes, para may stop ang corruption. Yes, para mapuksa ang NPA. Maganda yan. Oh, yes, para makontra sa demonyo. Yan, pwede rin. Yes. Less corrupt in Senate. Oh, hindi zero corruption yan. Hindi less corrupt. Ikaw talaga, oh. Yes, para maituro niya ang kung paano. Utak na wala, ah. Oh, yes daw. Para malinis ang kasalukuyan, sabi ni Calixto, sabi ni Melba, yes. Favor ako para magbago naman ang maging personality at image ng Senado. For the nation building, sabi ni Nitz Segura, sabi ni Ani, yes na yes para malinis ang legislative branch. Lonely Traveler, yes to evangelize the corrupt politicians para magbago naman sila. Wag muna, President. Andyan pa si... Oh, wag muna, President. Shout out watching from Abu Dhabi. Ayan, 100% yes, he's the kind of person he's best fit to lead our country. Senador muna. Para sa tunay na pagbabago, naku, overwhelming. Ayan na. Oh, so sige, ilagay nyo pa dyan, para malinis ang budhi ng Senado at mapaganda ang Pilipinas at ang turismo. Oo, sana ma-convince. Sige, kukonvince natin. Kasi ganito. Oy, MJ Evangelista, mabuhay ka. Oo, mabuhay ka. Hindi kasi ganito. Nung nakaraan, di ba, you asked me. Siyempre, coming from a sentimental me, medyo sentimental ako noong sumagot ako sa inyo whether gusto ko ba siyang tumakbo or hindi. Kasi ako, sabi ko noon, hindi. Wag na. O kasi alam mo yon, nagiganti pa ako, parang nagtatampo pa ako ba? Wag na. Magtatakbo pa siya. Yung gobyerno na gusto nga niyang ayusin, tinulungan nga niya Ito pa nangyari sa kanya, wag na. Yun ang sagot natin nung una. Pero ako ngayon, nung nakita ko to, itong picture na ito, sang-ayon ka bang tumakbo si Pastor? Parang naisip ko, well, you have to start somewhere, ika nga. Bagamat nag-iisang tao lang si Pastor, it has to start somewhere. Kailangan merong isang tao na magsimula. Kasi I believe na sa tindi ng isip nito ni Pastor Apollo Kibuloy, sa tindi ng yung kanyang mindset ba, na uncorruptible talaga itong utak ni Pastor Apollo Kibuloy. At feeling ko, hindi siya mababago ng politika. Kung sakaling tumakbo siya, kasi maraming mga tumakbo na mga politiko na nung nanalo, nagbago ang kanilang mga pananaw sa buhay. Nagbago pati lifestyle. Nagbago pati yung nagbago pati yung kanilang mga opinyon, prinsipyo na wala. Pero ito si Pastor, matindi ang prinsipyo nito. Alam nyo naman, gumastos to ng bilyon-bilyon para lang maubos ang NPA nang wala siyang hinihinging kapalit, kundi ang maging safe ang bayan natin from insurgents, from terrorists. Ang mga anak ninyo hindi ma-recruit netong mga hayop na mga aktivistang ito. Ayun lang yung kapalit na gusto niya. Nation building. Yung maging okay yung Pilipinas.
So ako naniniwala na ang taong katulad ni Pastor na dumaan sa napakadami ng pagsubok sa buhay, sa sobrang dami ng challenges sa kanyang spiritual na buhay, ay palagay ko hindi siya makokorrupt ng mga kasamahan niya sa Senado kung sa Senado siya tatakbo. Tandaan ninyo ha, zero corruption. Zero corruption ang kanyang simbahan. Sa loob ng 39 years, tingnan ninyo kung ano ang mga naipundar niya para sa kanyang mga miyembro. Ni wala kahit isa sa mga yun ang nakapangalan sa kanya. Lahat yun para sa kanilang mga miyembro at sa kanilang mga workers. At ginawa niya yun, hindi lang niya pinaganda yung kanyang simbahan, pati yung labas. Sumama siya sa nation building. Sa 6 na taon, tumulong siya sa gobyernong Duterte. Hanggang ngayon, gusto niyang sanang tumulong sa kung sino man ang nakaupong presidente. Ang problema, ayan. So, napakaganda ng inyong mga comment, mga bossing. Lahat ng comments na yan, pararatingin natin yan sa kinauukulan. Magkaroon man lang tayo nung isang alam natin na totoo. Alam mo yon, kasi sa lahat ng mga tumatakbo ngayon, mga bossing, nasubukan na natin sila halos. At yung lahat, marami sa kanila ang may nagawa, yung iba, puro ngawa. Gusto kong masubukan eh. Gusto natin kasi hindi naman tayo lahat KOJC members eh. Gusto sana natin gusto sana nating maging part ng leadership ni Pastor Apollo Quiboloy kahit na hindi tayo mga KOJC members. And I think Pastor Apollo Quiboloy will really mean well and do good sa ating para sa ating kapakanan. Sabi ni Birador, problema, son of God siya, ayaw ng ama ng politics. Kaya nga tayo nagka-crowdsourcing. Kaya nga tayo namumulso. Kasi ganito yan, ganito yan. Oo, bagamat ayaw ng sinasabi nyo na ayaw ng politika, alam nyo ba na ang langit din ang naglalagay ng mga leaders ng bayan natin through democracy? Alam nyo ba yon? O malay mo naman, with the clamor of the people, with the people's calling. Or mali pala, with the people's call for him to run. Malay mo naman, di ba? Diba? So yan yung mga natin, yan yung ating mga pag-uusapan sa mga susunod na araw. Bukas, mga bossing, isa ito sa pinakamatinding topic natin. Iisa-isahin natin yung opinyon ng bawat isa namin mga banateros at kayo na rin mga tagapanood kung ano yung mga qualities ni Pastor na magagamit natin para mapaunlad ang bayan natin. Diba? Ano nga yan eh. Sabi ko nga sa inyo tumulong nga yan ng walang kapalit eh. Diba? Ang problema, gusto pang tumulong. Kaya lang, pinulitika di pasukin natin yung politika. Baguhin natin. Ayusin natin. Kung sakaling kung sakaling makukumbinse si Pastor na tumakbo, talagang itataya ko pati pamato. Kasi alam ko, ako sa puso at isip ko, nakita ko kung gaano ka-obedient, nakita ko kung gaano sumusunod sa batas, nakita ko kung gaano sumusunod sa panuntunan ang mga taga KOJC. At ang mga taga KOJC ay bunga ng isang tao. Ayan si Pastor Quiboloy. So kung ano yung mga nakikita mo, yung nakita nyo doon sa 16 days na nandoon tayo sa KOJC,
habang sila ay inaabuso, kung ano yung makikita mo sa mga tao doon, ganun si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ako, naniniwala ako na sana talaga magkatotoo ito. Sana talaga magkaroon ng pagkakataon. Sana maisip ni Pastor na gawin ito. Kasi hindi na lang para sa mga hindi na lang para sa mga kalaban niya, kundi para sa lahat. Oo, malay mo si Pastor yung maging unifying factor. Malay mo sa kabila ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas ngayon, malay mo si Pastor yung maging kasangkapan para maging maayos at maging isa tayong lahat bilang isang bansa. 'Di ba? Ang ganda-ganda nun. Yan, so I hope na itong ating pinag-uusapan ngayon, I hope that this will reach Pastor Apollo Kibuloy. I know na nanonood dito ngayon yung mga malapit kay Pastor. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na 1,000 plus na mga nanonood ngayon ang talagang siya ay gustong maging parte ng gobyerno, kasi talagang palagay ko desperado na mga Pilipino. Naghahanap na talaga tayo nung tao na talagang makakatulong para sa pagpapaunlad ng bansa at para matigil ng lahat ng mga kababuyan sa politikang ito. I think it's high time na magkaroon talaga dyan ng isang tao na hindi mo pwedeng i-corrupt at meron ng resibo ng zero corruption. Ayan na, bukas manood kayo mga bossing sa Banateros sa SM9. We are back. Kaya yung mga pinapakalat na fake news, nung mga gigil na gigil sa atin, inggit na inggit sa atin, talaga namang kumukulo ang dugo sa atin, bukas tayo po ay magbabalik studio na. Ang ganda-ganda pa naman ng studio ngayon ng SM9, Paskong Pasko na. Kasi last time nagpunta kami doon Nagpunta kami doon last time para i-celebrate yung birthday ni Coach Oli and basahin na rin yung mensahe para sa amin ni Pastor Apollo Kibuloy. And sumulat din kami para naman makapagpasalamat kami sa kanya ng personal. And hopefully, magkaroon ng chance na mabisita namin siya. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay, 5 kami. Pwede kasi dala-dalawa lang ang dalaw Kaya hindi kami siguro magkakasabay-sabay, pero malay mo naman.